Ako po si Leo, 32 years old. Sa edad kong to, marami na akong karanasan. Isa na rito ang pagiging babaero ko. Hindi naman ako proud sa pagiging ganito. Talaga lang sigurong nagmana ako sa aking ama. Sa dinami-dami kasi ang pwede niyang ipamana sa akin, ito pa talagang pagiging babaero niya ang pinamana niya. At para malaman na po ninyo ang kwento, uumpisahan ko na pong magsalaysay. Alfredo, ilang beses mo na tong ginagawa sa akin. Sawang-sawa na ako sa pagiging babaero mo. Hindi ko alam kung kailan ka magbabago. Huwag mo sanang hintayin pang ako na ang kusang lumayo at bahala na kayo sa mga buhay ninyo. Total, malaki na ang bunsong anak ko. Siguro naman kayang-kaya na niya ang kanyang sarili. Ang umiiyak na sabi ng aking ina. Ikaw naman, Mila, matanda ka na. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nakakahiyang malaman ng mga anak mo ang mga sinasabi mo. Lalo na sa bunso nating si Leo. Binata na yun. May isip na. Baka mamaya, ano pang iisipin nun sa akin? Baka isipin niyang napakawalang hiya kong ama. Dahil naririnig niya ang mga sinasabi mo. Tumigil ka na nga dyan, Mila. Ang sagot ng aking ama. Alam mo, dyan ka magaling Alam mo naman palang mahiya, Alfredo. Samantalang, hindi mo maisip na mali ang ginagawa mong pambababae. Hindi porket ganito na ako ganyan na ang gagawin mo. Pagkatapos mo kong anakan ng 4 na beses, ganyan ka na. Makapaltin ang mukha mo, Alfredo. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, edi sana nakinig na lang ako sa mga magulang ko. Siguro nga, karma na itong nangyayari sa akin ngayon dahil sa katigasan ng ulo ko noon. Ito ngayon ang naging buhay ko. Nakahanap ako ng isang taong sa umpisa lang naging mabuting asawa at ama. Pero ilang taon pa lang tayo noon nung nag-umpisang lumitaw ang ugali mo. Akala ko nga noon, swerte ko na Hindi naman pala. Dahil ako na siguro ang pinakamalas sa lahat. Kung alam ko lang, Alfredo, ang sambit ng aking ina. Hayan, dyan ka magaling. Yung isumbat mo lahat-lahat sa akin. Bakit? Kasalanan ko ba kung na-inlove ka sa akin noon ng sobra-sobra? At kasalanan ko ba kung hindi boto ang mga magulang mo sa akin? Alam mo, sa dinami-dami ng iniisip ko ngayon, ayoko nang muling balikan pang nakaraan. Ikaw ang naghabol sa akin noon. Kaya magdusa ka ngayon. Ang wika ni Itay. Oo, aminado ako ang naghabol sa iyo. Pero, sa tingin mo ba, gagawin ko yun kung walang dahilan? Buntis na ako nun, Alfredo. Alam mo yan. Kaya ko lang yun nagawa. Kaya, ikaw, pwede ba? Tumigil ka na sa pagsasalita ng hindi maganda. Hindi ko naman ipinagsiksikan ang sarili ko sa iyo Kusa mo akong tinanggap. At heto, nagkaroon tayo ng 4 na anak. 4, Alfredo. Hindi mo man lang ba iniisip yung mga paghihirap ko? Sumosobra ka na. Ang turan ni Inay. Pwede ba, Mila, tumigil ka na? Kahit anong sabihin mo, heto na ako. Kahit gusto kong magbago
at pigilan ang sarili ko pagdating sa tukso. Hindi ko na makontrol pa. Kaya, ikaw, nasa sayo na kung may intindihan mo ko or hindi. Basta, nasabi ko na, masaya ako sa mga ginagawa kong ito. Ikaw kung gusto mong hanapin ang sarili mo, para naman mag-enjoy ka din, kagaya ko. Ang sagot ni Tay. Ganun ba? Salamat ha. Dahil ikaw na mismo ang gumising sa akin. Oo, tama ka. Ito na rin siguro ang tamang panahon para hanapin ko na rin ang sarili ko. Ang wika ni Inay. Painit ng painit ang kanilang pagkatalo. Nung hindi ko na kaya pa ang mga naririnig kong pagsasagutan nilang dalawa. Sumabat ako sa kanilang usapan at ang sabi ko, Nay, Tay, ano ba kayo? Para kayong mga bata eh. Yung problema ninyong dalawa, baka pwede niyong pag-usapan ng maayos yan. Bakit? Kailangan pa bang magsigawan kayo? Mga bingay ba kayo? Kailangan niyo pang isigaw yung mga sinasabi ninyong dalawa? Para ano? Para marinig ng mga kapitbahay at malaman nila ang tungkol sa inyong pagsasama. Iyan ba ang gusto niyong mangyari? Hindi niyo man lang iniisip yung epekto nitong ginagawa ninyo. Hindi porket may mga sariling pamilya na ang mga kapatid ko. Ganito na ang ginagawa ninyo. Paano ako? Hindi niyo man lang iniisip na nandito pa ako? Ang sabi ko sa kanila. Pagkatapos kong sabihin ang mga yan, nagtinginan ang mga magulang ko. At si Inay, nag-walk out ito. Umalis siya at hindi namin alam kung saan siya pupunta. Hindi man lang niya sinabi yun sa amin. Nagkibit balikat na lang si Itay bago pumasok sa kwarto. At ako, naiwan akong tulala at nag-iisip. Iniisip ko kung bakit gano'n na lang sila. Pagsapit ng gabi, nagtataka na ako kung bakit hindi na bumalik si Inay. Si Tatay ang nakaupo sa sala. At tila ba may kausap sa cellphone. Nakangiti kasi ito at masayang nakikipagkwentuhan. Tay, mawalang galang na ho. Alam mo ba kung nasaan si Inay? Ang tanong ko sa kanya. Leo, ang taong umalis, huwag mong hahanapin. Dahil kung talagang gusto niyang bumalik, ginawa na niya. At kung sakaling hindi na siya bumalik pa, huwag kang mag-alala. Hindi naman siya kawalan sa buhay natin eh. Alam mo, ang asawa, madaling palitan. Kaya ikaw, kung dumating yung time na magipag-asawa ka na, gayahin mo ko. Huwag mong gagayahin yung isa sa mga kuya mo. Kinain niya ang kokote niya. Tingnan mo ngayon, nagpapakamartir siya sa asawa niyang hindi naman dapat pag-aksayan ng oras. Inuulit ko, gayahin mo ako, Leo. Kung may dumating, syempre, may papalit dun. Sige na, may pupuntahan pa ako. Ang sagot ni Tay. Tay, ganyan na lang ba kadali ang lahat para sa iyo? Yung ilang taon din na pinagsamahan ninyo ni Inay, babaliwalain mo na lang ang mga yun? Grabe naman ho kayo. Alam mo, kung pwede lang napiliin ang mga magulang, hindi ikaw ang pipiliin kong ama. Napaka-irresponsable mo, Tay. Hindi ka karapat-dapat na maging isang ama. At talagang malakas din ang loob mong sabihin na gagayahin kita. Wala kang ugali na dapat kong tularan. Tandaan mo yan. Nakakasuklam at nakakahiya ang mga ginagawa mo. Ang galit
nasabi ko. Hoy, Leo, pwede ba? Tumigil ka nga dyan. Alam mo, nagmana ka talaga sa nanay mo. Kung ang inaasahan mo ay hahanapin ko ang ina mo, nagkakamali ka. Hinding-hindi ko siya hahanapin. Diyan ka na nga. Nakakasira ka ng araw. Ang sambit ni Itay. Galit na galit ako sa mga sinabi ng tatay ko. Ngunit, hindi ko man lang kayang sagot-sagutin na ulit-ulitin. Malaki ang respeto ko sa kanya kahit papano. Kahit na ganon ang ugali niya. Ama ko pa rin siya. Kahit na bali-baliktarin man ang mundo. 2 araw nun, bago umuwi ang tatay ko. At pagbalik niya, may kasama na siya. Na halos kasing edad ko lang ito. Nung time na yon, ipinakilala niya sa akin ang babae na yon. Leo, si Che, siya ang kapalit ng nanay mo. Ang wika ni Itay. Ano? Pakiulit mo ang sinabi mo, Tay. Talagang ganun na lang kadali ang lahat sa'yo, no? 2 araw lang na hindi na umuwi si nanay dahil sawa na sa pagiging babaero mo. Hindi mo siya masisisi kung bakit siya naglayas. At ikaw, babae, ano bang nakain mo? Bakit po pinatulan ang tatay kong babaero? Hindi mo ba alam? At hindi mo ba nakikita? Halos anak ka lang niya. Pambihira nga naman talaga. Alam mo, sinasayang mo lang ang buhay mo. Sa dinami-dami ng mga lalaki. Bakit dito ka pa napunta? Tignan mo ang nangyari sa pamilya namin. Wasak na wasak na. Dahil sa pambihirang taglay ng ama ko. Kaya, ikaw, hindi pa naman huli ang lahat eh. Umalis ka na at magbago ka na. Ayusin mo ang sarili mo. Wala kang kinabukasan dito sa taong ito. Ang galit, nasabi ko. Tapos ka na ba, Leo? Pwede bang ako naman ang magsalita? Para sabihin ko sa iyo, hindi naman big deal ang edad at yung ugali ng tatay mo eh. At yung pagiging babaero niya. Ang mahalaga sa amin ngayon, masayang-masaya kami sa ginagawa namin. Ayaw kasi namin ng boring na buhay. Nandito tayo ngayon sa mundo para magpakasaya at mag-enjoy sa buhay na hiram lamang. Hindi yung buhay na magulo at walang kwenta. Kaya ikaw, kung ako sa'yo, gayahin mo yung buhay namin ng tatay mo. Masaya at walang problema. Leo, kung gusto mo yung buhay namin ng tatay mo, magsabi ka lang ha. Ako nang bahala sa'yo. Ang sabi ni Che. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong klaseng babae ka. Kung sa bagay, halatang hindi ka matino. Dahil kung matino kang babae, hindi ka sana pumayag na maging isang kabit ng tatay ko. Ganito ba ang gusto mong buhay? Oo nga. Sabihin na lang natin na masaya ka sa ginagawa mong ito. Pero sana hindi ka nakakasira ng pamilya. Wala ka bang pamilya? Wala bang nagsabi sa iyong mali ang ginagawa mo? Kung wala, pues ako na ngayon ang magsasabi sa iyo. Che, nakakasira ka ng pamilya. Selfish ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. At pati ikaw, Tay, pareho lang kayo. Ang sambit ko. Nung nailabas ko na ang sama ng loob ko, iniwan ko na silang dalawa. Tumira nga si Che sa bahay namin.
at hindi maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Lalo na nung mas lalong lumala ang ginagawa ng tatay ko. Hinahayaan lang niya itong mambabae at madalas na may kasalo sila sa higaan. Minsan, 2 babae at 1 lalaki. Minsan naman, 2 lalaki at 1 babae. Ganyan ang palagi nilang ginagawa. Hanggang sa ako naman yung sumubok sa mga kalokohan. Araw at gabi kong nakikita ang mga ginagawa nila. Dito ko na naisip na subukan din para malaman ko kung bakit naadik silang gawin ito. Nung time na naisip kong gawin ang ginagawa ng tatay ko, dito ko napatunayan na kung ano ang ginagawa ng ama, ganon din ang anak. Sa edad kong 26, naging libangan ko na yung mga babae. Lalo na pag mapansin kong kaya niyang ibigay ang puri niya nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Parang ito na ang ginawa kong libangan eh. Hinahayaan lang ako ng aking ama. Hindi naman niya ako kayang mapagsabihan. Malaking sampal yun sa kanya pag ginawa niya yun. Kasi nga naman, saksakan ito ng pagiging babaero niya. Galit ang nararamdaman ko sa kanila ni Che. Kaya, naisipan kong maghiganti. Nagkataon nun na wala ang aking ama. Dahil dumalo siya sa isang party. At kami lang ni Che ang naiwan sa bahay. At nung time na yon, nakainom ako. Pero, kaya ko pa naman. Sinubukan kong nagpakita ng motibo sa kanya. Hindi ko inaasahan na kakagat pala siya. Nagtagumpay nga ako sa plano ko at talagang umiyak ang madrasta ko kuno dahil pinahirapan ko siya ng husto. Pagkatapos nun, tumakbo na siya papasok sa kanilang kwarto. At kinabukasan, nagtataka ako kung bakit naglayas na si madrasta. Nag-iwan siya ng sulat. Ang sabi niya, nahirapan na raw siyang pagsabayin ang mag-ama. Nagalit ang aking ama nung nabasa niya yon. Ang sabi niya, magbago na raw ako. Ang sagot ko naman, magbabago lang ako kung magbabago na siya. Nangako naman si Itay na tutuparin niya ang pangako nito. At sa awa ng Diyos, nang dahil sa ginawa ko kay Che, dito na tuluyang nagbago ang ama kong dating babaero. Sa ngayon, super good boy na ang tatay ko. Tinalikuran na niya ang dating kinaadikan niya. At sa kanyang pagbabago, tila ba sumasang-ayon din ang panahon. Pagkalipas kasi ng ilang taon, biglang dumating si inay. Nag-usap sila ng maayos at sa awa ng Diyos, nagkapatawaran at muli silang nagsama. Happy together na ang dating aso at pusa. Dito ko na-realize ang tunay nagmamahalan. Kung talagang kayo ang itinakda, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para kayo pa rin hanggang dulo. At dito ko na po winawakasan ang kakaibang kwento ng buhay. Labis na nagpapasalamat, Leo.